So okay, part 2 na to ng utang or hingi na question ni Mommy C. You can check the previous video before this on how we handle yung mga kamag-anak na nanghihingi. But this is a response to the question kung paano namin hinahandle yung mga nangungutang sa amin. So hi, I'm a mom of 3 and a breadwinner building a 60 million peso portfolio. And paano nga ba namin hinahandle yung mga nangungutang sa amin? Syempre may mga rules din kami na sinet dyan bilang we have been doing that as a side hustle since my husband and I became a couple. So first rule is profit-only policy. So ginawa nga naming maliit na side hustle ang pagpapaloan sa ilang mga kakilala. When we started, hindi kami masyadong nag-track ng profit. Nakahalo yung pera sa loans, budget, sa bahay and everything, lahat-lahat na into one. Hindi rin kami nag-enforce ng mga strict na rules aside sa contract between the person na nangutang sa amin and us. Kasi nung una okay naman, pero may mga tao talaga na susubukin ka. So kaya nabuo tong profit-only risk rule. Ano ba ibig sabihin na to? It simply means na pwede lang kaming magpa-loan based sa kinita na namin. Siguro itong part na to, as you go through it na, hindi siya yung tipong nagsisimula pa lang. So bilang naka-establish na kami, yung profit lang at that month yung pwede naming ipaloan. So for example, if ang kinita ng lending side hustle na ito this month is 5,000 and may bagong maglo-loan, we can only risk that 5,000, nothing more, nothing less. Kapag nagbayad, great. Kapag hindi nagbayad, good riddance. Pero kasi referral na lang kami, so parang in this situation, kinakausap namin yung nag-refer, hindi na para pabayaran sa kanila, pero para sabihan sa kanila kung ano yung nangyari and na iba-blacklist na namin yung person na hindi nagbayad. And they get a strike, meaning kapag nag-refer ulit sila and pumalpak na naman sila rin, hindi na din namin papautangin. And dito, naging mas protected kami ng mga original lendees namin. Di naman namin need ng maraming maglo-loan. It's a side hustle, not our bread and butter. Second is return of investment rule. Yes, return of, hindi return on. Most people kasi is nakatutok sa return on investment or yung tubo na pwede nilang kitain doon sa pera nila. Sa amin, we are focused sa return of the actual investment. Ano yung chance na babalik sa amin ng buo yung principal? Dito kasi yung tipo na, if I started to lend you 10,000 pesos with 250 pesos monthly interest, yes, maliit lang talaga siya. Hindi para magbaon kami sa utang ng mga tao. This was supposed to help lang talaga yung mga kakilala namin when we started. So if 250 pesos lang yung kita sa kanila on a monthly basis, gaano katagal bago mabuo ang 10,000 pesos? More or less, 3 to 4 years yan. Hanggang di namin nabubuo yung 10K na yan, hindi kami mag-i-increase ng loan sa tao na yan. It will remain 10,000 pesos regardless kung ano yung dahilan. Ngayon, in the event na kinita na nga namin yung 10,000 sa kanya, pwede na namin siyang i-increase to 15,000 pesos. Half lang. Ano yung ibig sabihin? Meaning, yung risk na lang namin sa kanya is 5,000 pesos kasi technically, nabawi na naman namin yung 10,000 pesos. Again, sobrang kakilala lang namin yung mga taong nangungutang sa amin and kukunti lang yun. Less than 10 persons lang yan who have been with us over the years. Yung iba, parang more than 15 years na with us and they continue to protect us din kasi di kami nag-i-impose ng penalties. If may months na di nila kayang bayaran yung principal and interest combined, pumapayag kami na interest lang yung bayaran nila. This is para hindi sila mahirapan and again, naniniwala kasi kaming mag-asawa sa karma. In this scenario, siguro may ilang mga tao rin na hindi nagbayad sa amin over the years pero hindi siya nagkaroon ng malaking effect or naghirap kami or anything or may na-sacrifice in our household kasi naniniwala rin kami na if you take something from someone, the universe will balance it out and take something from you too. Hindi lang natin alam kung ano yung form nun pero may mga ganyan kami. Merong isa na nagbabayad unti-unti, na nakiusap na ibabalik na lang yung principal and okay lang yun. May isa kami na ayun, rest in peace na siya so di na namin nakuha yung pera. Meron ding iba na after several years, surprisingly, babalikan kami when they are in a better position and pay us back at least kahit yung principal, which is pinagpapasalamat na namin. Hindi na namin para ika-stress pa and hindi na para mag-post pa kami ng kung ano sa social media or umabot sa demandahan. Although I think earlier years parang feeling ko meron kami mga ganyang situation pero since we started it this way, mas naging magaan siya, tahimik and fair to all concerned. I think kailangan lang natin i-remember is sa kahit anong investments namin except for siguro yung sa wealth engine na we are discussing here on the channel, ganito yung rule namin. So meron din kami isang company na ininvestan before, baka aware kayo sa kanila. Yung dating business kasi nun is parang crowdsourcing ng pera para sa pagtatanim ng mga farmers. Nandun pa din ako sa group and I can see people having a hard time withdrawing their investments. Bilang ganito nga yung rule ko sa investing, I was able to get all of my money in time before it became a bad investment. I guess at the end of the day, it's about how you choose to approach the matter and set expectations. Hindi masamang tumulong, pero hindi mo rin kailangang i-sacrifice yung sarili mong pinaghirapan for other people's emergency. And that's the update for the day, group mates. See you on the next one.